Pwede ka bang mautusan? Maya-maya ay tanong ni Jonah sa bayaw. Oo naman. Kahit ano pa yan, hipag. Masiglang sagot ni Frederick. Pwede bang bumili ka muna ng karne? Doon lang naman sa may kanto ang bilihan. Aniya na mabilis namang tinanguan ng binata. Sandali lang at kukuha ko ng pera. Hindi na hinintay pa ni Jonah ang sagot ng kanyang bayaw at dire-diretso siyang pumasok sa silid ng kanyang asawa. O eto, kalahating kilo lang ang bilhin mo. Binigay ni Jonah ang pera kay Frederick. Pasimple pang hinaplos ng binata ang kamay ni Jonah na mabilis namang binawi ng misis. At nang makaalis si Frederick ay dumiretso sa kusina para magsaing. Iiling-iling ang may bahay sa inakto ng kanyang bayaw. Hindi siya inosente para hindi mapansin ang mga ginagawa nito. Kararating lang nito ay kung ano-ano na ang ginagawang kalokohan. Sana lang mali yung iniisip ko sa'yo, Frederick. Dahil oras na gumawa ka ng kalokohan. Hindi ako magdadalawang isip na palayasin ka. Kahit pa binilin ka sa akin ng kuya mo. Wika niya sa sarili. Samantala, ngingiti-ngiti namang lumabas ng bahay si Frederick. Alam niya na kung saan siya bibili dahil nadaanan niya na kanina yung tindahan. Ate, pabili nga ng baboy. Kalahating kilo lang. Wika niya sa tindera sabay kindat dito. Halatang may edad na ito pero mapustura, kaya talagang mapapansin mo ito. Mapula ang labi, may kulay ang pisngi at medyo makapalang kilay. Puno ng alahas ang katawan nito. Nakasuot ito ng apron pero sumisilip naman ng cleavage na sobrang puti. Kaya doon agad dumapo ang mga mata ni Frederick. Ginitian siya ng ginang. Gina, kumuha ka nga ng kalahating kilong baboy. Maya-maya ay sigaw nito. Pagkatapos ay muling tumingin sa kanya. Wait lang Pogi ha, nagpakuha na ako. Malanding sagot nito. Napangisi si Frederick dahil halatang natipuhan siya ng ginang. Ayos, mukhang pwede ang isang to. Halatang konting bola lang niya ay marami siyang mahuhuthot, naisip ni Frederick. Pogi, saan ka nakatira? Ngayon lang kasi kita nakita dito. Tanong ng ginang habang nagpapakyut. Doon banda sa may kulay green na gate. Kakarating ko lang kanina. Sagot ni Frederick. Kila Jonalyn. Kapatid mo? Usisa ng babae. Hipag ko. Pansamantala lang ako doon. Pag nakahanap ako ng mauupahan malapit sa trabaho ko, aalis din ako. Naku, wag ka nang umalis Pogi. Ako na ang bahala sa'yo. Nakangiting wika ng ginang sabay tukod ng siko sa lamesa. Kaya mas lumuwa ang cleavage nito. Lalong lumuwang ang ngiti ni Frederick sa sinabi ng ginang. Mukhang may kinakati at gustong magpakamot. Ma'am, eto na po yung kalahating kilong baboy. Maya-maya ay singit ng isang dalaga. Pawisan ito, maitim at sobrang payat. Napangiwi si Frederick. Pinakaayaw niya sa lahat ay mga babaeng mukhang dugyutin. Akmang iaabot ng dalaga ang karne sa kanya nang kunin ng ginang yun sa dalaga. Akin na yan, Gina. Puntahan mo na lang ang sir mo at baka may kailangan. Ako na ang bahala dito. Pagtataboy nito sa babae nakatulong pala nila. Eto na yung binibili mo, Pogi. Inabot ni Frederick ang karne, pagkatapos ay pasimpleng hinaplos ang kamay ng ginang matapos iabot ang bayad. Anong pangalan mo? Kinikilig na tanong ng ginang. Ako si Frederick. Ikaw? Ako si Lilian. Ang ganda naman ng pangalan mo. Bagay na bagay sa'yo. Pambobola ni Frederick kay Lilian. Ikaw naman kasing macho mo ang pangalan mo. Palabang sagot ng ginang. Mukhang sanay na sanay makipag-flirt sa lalaki. Maya-maya ay lumabas ang dalaga nilang katulong. May kasama itong lalaking naka-wheelchair. Ma'am, nagpapalabas si sir. Wika ng dalaga. Apurang inabot ni Lilian ang sukli kay Frederick. Bumalik ka ha. Wika ng ginang with matching pisil pa sa kamay niya. Bago nagtungo sa dalawa. Narinig pa ni Frederick ang pagtawag ni Lilian sa lalaki ng honey. Mag-asawa pala ang mga ito. Mukhang tigang ang ginang kaya sabik na sabik sa lalaki. Nangingiti na lang si Frederick na umalis. Sa bahay naman,
Kakatapos lamang maligo ni Jonah. Kaya nang makita siya ni Frederick, ay halos lumuwa ang mga mata nito sa nakakaakit niyang alindog. Eto na hipag. Pasensya na kung medyo natagalan ako. Marami kasing bumibili sa tindahan. Wika ni Frederick. Kahit na ang totoo, siya lang naman ang customer ng binilhan niyang karne. Sige. Ilapag mo na lang sa lamesa sa kusina. Naiilang na wika ni Jonah. Nakatapis lang kasi siya ng tuwalya at kitang-kita niya kung paano maglaway ang bayaw niya dahil sa itsura niya. Parang wala namang narinig si Frederick sa sinabi niya. Bagkus ay nanatili itong nakatayo at nakatingin lang sa kanya. Hindi na lang pinansin ni Jonah ang bayaw at inis siyang pumasok sa kwarto upang magbihis. Aalis din yun, Jonah, kaya tiis ka lang. Wika niya sa sarili habang nagbibihis at nang matapos ay nagtungo na siya sa kusina upang magluto. Napaikot ang mata niya nang makita doon ang bayaw na talagang hinintay pa siya. Iwan mo na ako dito, Frederick. Tatawagin na lang kita kapag kakain na. Utos niya dito. Tutulungan na kita hipag. Nakakahiya naman kung wala akong gagawin. Wika nito, pagkatapos ay sinimulang hiwain ng karne. Mukhang hindi naman marunong makinig ang kanyang bayaw, kaya hindi na nagsalita pa si Jonah. Hinayaan na lang ang kanyang bayaw na siya'y tulungan. Maya-maya ay biglang nagring ang phone ni Jonah, kaya excited niya yung kinuha at sinagot. Nang marinig ang boses ng asawa ay napangiti siya. Han, namimiss na agad kita. Malungkot niyang sabi na ikinabuntong hininga ng kanyang asawa. Miss na rin kita, Han. Huwag kang mag-alala. Hindi mo namamalayan magkasama na ulit tayo. Pag-aalu sa kanya ng asawang si Francis. Andyan na ba si Frederick, Han? Maya-maya ay tanong nito. Nilingon ni Jonah ang kanyang bayaw na nasa kusina. Napasimangot siya dahil nakatingin pa rin ito sa kanya. Simula nang dumating ang kanyang bayaw ay hindi na siya mapakali. Ramdam na ramdam niya kasi ang titig nito na parang gusto siyang hubaran. Andito siya, Han. Kadarating lang kanina. Walang gana niyang sabi. Mabuti naman, Han. Medyo panatag talaga ang loob ko dahil meron kang kasama dyan sa bahay. Alam ko kasing hindi ka sanay, lalo't ngayon lang nalayo sa'yo ang anak natin. Hindi kumibo si Jonah. Hindi niya masabi sa asawa na mas panatag pa ang kanyang loob pag wala siyang kasama sa bahay. Lalo na kung ang kapatid lang nito ang makakasama niya. Kakausapin ko nga si Frederick, Han. Meron lang akong ibibilin sa kanya. Lumapit si Jonah sa bayaw niyang malapad ang pagkakangiti sa kanya, saka inabot ang phone. Kakausapin ka daw ng kuya mo. Malamig niyang sabi kay Frederick. Umalis ang binata sa kanyang harapan pagkatapos kunin ang kanyang phone. Itinuloy ni Jonah ang paghanda ng kanilang tanghalian. Grabe naman si kuya kung makabilin hipag. Kulang na lang ay gawin niya akong bodyguard. Wika ni Frederick sabay ngiti ng nakakaloko. Umikot naman ang mga mata ni Jonah na seryosong naghahalo ng niluluto. Hindi man lang tinapunan ng tingin ng kanyang bayaw. Eto na yung phone mo hipag. Napapitlag si Jonah dahil hinawakan ni Frederick ang kanyang balikat. Pinapasabi pala ni kuya na mahal daw kita. Mahal ka daw niya. Bulong pa nito na ikinatayo ng balahibo ni Jonah. Napatulala siya kaya nahinto siya sa paghahalo ng nilulutong menudo. Muli siyang nagulat nang hawakan ni Frederick ang kamay niya na may hawak na sandok. Saka hinalo yung niluluto niya gamit ang kanyang kamay. Natauhan si Jonah kaya binitawan niya ang sandok. Saka mabilis siyang lumayo sa kanyang bayaw. Ako na dito hipag. Mukhang pagod ka na sa kakahalo. Ako na ang bahala sa menudo mo. Wika ni Frederick sabay kuha ng sandok sa kawali. Tumango na lang si Jonah. Maya-maya ay kumuha siya ng pares na plato, kutsara at baso. Naglagay na rin siya ng kanin sa plato. Habang si Frederick naman ay busy pa rin sa paghahalo. Okay na ba to hipag? Tanong sa kanya ng bayaw. Oo, maupo ka na't ako nang bahala dyan. Nauutal na wika ni Jonah na sinunod naman ng lalaki. Nagsandok siya ng ulam saka sila nagumpisang kumain.
Wow, napakasarap pala ng menudo mo, hipag. Puri ni Frederick sa kanya. Ang sarap talaga. Dagdag pa nito na hindi pinansin ni Jonah. Ako na ang maghuhugas, hipag. Magpahinga ka na at ako nang bahala dito. Wika ni Frederick matapos kumain. Natuwa naman si Jonah ngunit hindi nagpahalata. Kinahapunan, hindi na nagluto pa si Jonah. Pinainit na lang niya ang natirang ulam. Ilang pa rin siya sa pagtitig ni Frederick sa kanya. Pero binaliwala na lang niya yun. Naisip niya na hanggang tingin lang naman siguro ang kanyang bayaw. At hindi naman ito kayang gumawa ng kalokohan sa kanya. Kinagabihan, maaga-agang pumasok sa kanyang kwarto si Jonah. Nilak niya yon bago naupo sa kama. Napangiti siya nang tumunog ang kanyang phone dahil balak pa lang sana niyang tawagan ng asawa. Kumain ka na ba, Han? Malambing niyang tanong sa nakangiting asawa na nasa screen. Oo, Han. Katatapos lang namin. Kayo ba kumain na? Balik tanong nito sa kanya na agad niyang tinanguan. Nasaan ka pala, Han? Mahinang tanong ni Francis. Nandito na ako sa kwartuhan nagpapahinga. Sagot naman ni Jonah. Napansin niya na napangiti ng husto ang kanyang asawa dahil sa sinabi niya. So ibig sabihin, pwede pala nating gawin yun, Han. Paus na wika ni Francis kaya napakagatlabi si Jonah. Ano yun, Han? Nanunuksong wika naman niya sa asawa. Palabasin mo to, Han. Hindi na kasi ako nakaisa kanina sa sobrang pagmamadali. Please, pagmamakaawa ni Francis. Sure, Han. Malambing na sagot ni Jonah bago ilagay ang kanyang phone sa ibabaw ng unan. Wala talagang kakupas-kupas ang